saligang batas at marahil may criminal and administrative culpabilities ang ibang napakatataas na opisyal. Kaya kinakailangan tuluyang imbestigahan at patawan ng parusa kung kinakailangan itong mga opisyal na ito. Ma'am, to be specific, anong kaso at sino-sino po yung mga personalidad? Nandito, ibibigay ko na lang sa inyo. Meron. Sabi tatlong kopya. Talo. Ito. Ayan na. Hello. Ilan ba yun sa iyo? Alter ego ang bawat membro ng kabinete. Ayun, yun din pala explain sa ibang ni banda Senator naman, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinaimbestigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so i-furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Papadala natin Okay, doon. that's good. Dahil, as we know, this is only in aid of legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip. So, clarify ko lang. Sinabi ko po that's good na i-furnish nila yung ombudsman. Kasi, ito, i-share ko lang din experience ko, personal experience as a former congressman po. Pinaka-common po kasi dyan sa Congress, sa Senate, sa House of Representatives. Pag meron pong gusto gawin yung mga congressman, senator, lagi yan silang urge. Yung urge lang ba? Urge, recommend, ganyan. So, ang nangyari po kasi, ang problem dyan sa urge or recommend, nakukulangan po ng follow-through or actual action dun sa mga issues na dinidiscuss dun sa pag-urge or pag-recommend. So, dito, since nag-submit or mag-copy-furnish Senator Amy ng documents sa Ombudsman, at least that is a good step that she's actually following through po with actions, not only mere statements po. So this is a good development. Again, this is not me because I'm against the certain government officials involved in. This is a matter of public interest po to, public interest concern. So of course, kung meron talagang possible lapses, dapat magkaroon ng liabilities din yung mga erring officers regarding this issue. Okay? Gil, sa mga usaping ito, kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Itong findings ninyo, official na to, so no more hearings. Hindi ko pa alam. Ang tawag ko nga further findings because I'm not certain that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si Interesting. VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Wait lang guys, comment tayo. So basically, yan. Yan kasi yung problem nga, di ba? Pag inaano kasi natin, ina-allow natin na from unverified sources, mang hype up ng public. Of course, magkakaroon ng ano ba, yung parang magkakaroon ng kahit yung other people gusto na rin gayahin yung mga ganong style. So ito si Senator Amy, basically parang inaano niya back at you yung mainstream media, yung administration, because nag-start naman yung unverified sources sa warrant of arrest ni FPRRD. So ngayon, sinasabi lang din niya na arrestuhin din daw si VP Sara based on chismis kasi uso. Pero anyway, yun lang po, kaya natawa ako dito. Not yet. A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And let me make it clear, I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the President himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing, that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted to Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated and really are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits
the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Ma'am, sabi niyo, you will do everything para Interesting. harangin sakaling magkaroon na rin ng arrest warrant laban kay VP Sara. Ano mga action na gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating husgado. So hindi baka Yes, maireklamo kayo I ng agree. obstruction of justice? Hindi ko po alam. So ano mga action ang gagawin niyo, ma'am, para harangin sakali? Iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit sa nakita Maritesan, natin guys, sa mga Maritesan nakaraang, portion. 2 taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si VP Sara dyan sa chismis na natanggap niyo, ma'am? Marahil po. Okay. Pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other former police officials, credible na po yung source nyo doon, ma'am? Parang, kasi maliwanag yung listahan, pero at andun siya sa sumunod na listahan ng ICC, di ba? Andun siya sa warrant, kaya't inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si VP Sara. Nagbago yung ihip ng hangin, guys, kasi rainy season. Po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed paid trolls ng Chinese Embassy in Manila. Are you now saying that Senator Tolentino and yung committee niya po were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla. Wait lang, time out muna, nagsasalita si Senator Amy. So, anyway, kung makita po nyo guys, diba, parang yung public is very at the mercy of public officials po talaga kasi kung ano yung gusto nilang message ipalabas, yun, doon tayo napupuntang direction. So, in short, yung point ko lang po, it is very important po talaga for us to always review the sources natin of information, check natin kung may biases ba yung mga nagpapadala or nagbibigay ng information na yan kasi, yun nga, these are all politicians. Syempre, if you are a politician, ano po ba yung trabaho ng politician? We have to remember, politicians influence people, di ba? Yun yung trabaho nila talaga, to influence people, create policies that will benefit the people, ganyan-ganyan. So, yun, tingnan nyo lang lagi yung source po ng information ninyo kung legitimate ba siya or sufficient ba siya na gamitin mong source for certain information kung wala ba tong bias or may propaganda ba siya na gusto lang i-instill sa mind mo as his or her viewer, okay? So, yun lang po yung gusto ko i-comment on that. At ILEP, tapos yung balita ng 20 pesos rice, sinabay-sabay para ilayo sa tunay na problema. But as a sitting senator po, hindi kayo nababahala if there's some truth to it na although it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng machinery, ng propaganda machinery regarding sa WPS. Naku naman, sigurado tayong meron. Walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron Yes. din ang mga Amerikano. That is a good answer actually from Senator Amy. Kasi yun nga, since other countries po, they are governments governed by politicians, also public servants. So may kanya-kanya po yan silang propaganda talaga to spread the message that they want to spread. May it be China, America, Philippines, meron din naman tayo. So in short, it is expected po na posibleng may propaganda talaga in China. Pero hindi naman po China yan, kahit USA, kahit tayo po dito sa Philippines, meron din naman po eh. So again, tingnan na lang natin sana, timbangin lahat yan kung saan ba pinaka magbe-benefit yung bansa natin as a whole. Dun ba sa side ng China, side ng USA? So yan lang po. Yan po yung kailangan talaga natin i-balance at i-weigh regarding issues like Meron this. din yung iba't ibang mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Yes. Ma'am, how do you feel about people saying na hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Dutertes, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko, ngunit ang akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid. Yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, yun, sila po ang ating kaaway. At hindi ko naman kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Yeah. Sino daw yung lulong? Abangan So, wait lang. So, yan po talaga yung issue ko, diba? This is not simply political, it's constitutional issue. So, we have our own constitution, we have a functioning government. But doon po sana talaga tayo mag-stick, hindi yung gamitin natin yung mga
resources for political persecution, for political agenda ng group natin, so on and so forth. Kasi, yun, ito basically same yung position ko with Senator Amy regarding this issue. Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi Okay. tayo na So, hindi pa pala ito yung lulong, guys. Iba pa pala. Kala ko ito na yun Abangan pa daw natin. way para baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around you. Hindi ko sinalabanan ng sinuman, binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. So, okay lang kung medyo maka-destabilize ito sa leadership ni... Wala tayong pagnanais mag-destabilize sa Pilipinas. Marami na tayong problema. Ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Matter of transparency talaga. Na parang may intention na ang manalo ay mga... Wait, comment lang tayo. Kasi if we're going to argue po kasi na if we conduct hearings like this, if we make statements like ganyan ni Senator Amy is a matter of destabilization sa government, yung problema po dyan ngayon, hindi na pala, mawawala yung free speech natin, freedom of expression to criticize the government. Syempre, tayo po as concerned citizens, we have our right to always question government actions which we believe are questionable or not beneficial to the Filipino people. So, hindi po natin pwede idiretso agad na automatic destabilization lang just because you are speaking out, diba? Because that is our constitutionally protected right to free speech, freedom of expression, to peaceably assemble at to discuss po yung mga grievances natin against the government. Okay? So, hindi po dapat natin basta-basta lang parang pinuput out there na this is automatic sedition, inciting to sedition, destabilization, ganyan-ganyan. Kasi kung meron naman talagang clear message yung commentaries, yung criticism, then that is a valid expression po of your free speech or freedom of expression po. Okay? pro-China, and then kapag nanalo, ipapa-repeal yung batas about yung maritime zone law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad ng una kay dating Pangulo? Sana po. Inaasahan ko po. Kailan po kaya yung pagsasampa ng reklamo? Tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung mula sa amin sa findings. Ito ang lumilitaw at saka si Justice Ascona, sabi niya may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating Yes. mga batas na pinaiiral at kinakailangan managot yung naglabag. Ma'am, balikan ko lang yung warrant. ICC warrant to, ma'am, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this coming out? Chismis nga lang kaya walang name and date. Yung problem sa chismis, guys nanganganak. Yung approval po ng committee members. Yes, hindi to committee report hindi ako kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So Okay. wala pa talaga Ano pala to? committee report na masasabi. Personal Kaya lang, expression sa daming lang ni nagtatanong, sa Senator marami Amy. na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, pakiramdam ko obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at hinahadlangan ng todo-todo. Doon may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 where it says na yung pag-present sa local court ng isang individual who is facing an allegation of crimes against humanity, hindi na kailangan the government, although the term used was may surrender yung individual niya. Do you think it's enough? Wait, Doon ako sa muna nangyari sagot, sa- guys. Kahit na kasi may provision dyan na may surrender, yung problem kasi dyan, we still have to go back to basics, di ba? Again, well, like what I've explained na po kanina, in-explain ko na to So, Section 1, Article 3, right to due process. So, kahit na po may nakalagay may surrender, meron pa rin due process. And due process po is your right to be informed of the allegations against you and to right to explain yourself, di ba? So, hindi naman porket may surrender, wala ka ng way or wala ka ng right to explain yourself. Dapat meron pa rin po yun. Ang next issue dito, saan ka mag-explain? Dun ba sa international body or dito ba sa local courts natin? Again, ko ako po tatanungin if there is an issue on the interpretation of how the law properly will be applied. Pag ganyan po, back to basics lang tayo. Let's go back to the basics under the Constitution. So sa Constitution po natin, ang may trabaho po mag-interpret ng laws is the judiciary po natin. Therefore, dapat local courts po natin yung mag-determine kung meron ba talagang valid na warrant kahit na po international warrant pa yan. Okay? So yan po yung position ko on the matter. So ngayon, pakinggan po natin Senator Amy. Nangyari kay former President. Sa bagay na yan, sa palagay ko, ang Senado kasama ng Kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung Article 17 nung 9851 kasi hindi maliwanag doon, parang natanggal sa Wait lang. Diba? So that's another remedy po. Of course, proper legislation. Pero assuming nga po wala pang proper amendment to the legislation, hindi pa na-amend, again, let's just go back to basic. Kung hindi tayo sure, edi doon tayo sa safe. Let's go back to the Constitution po, following the doctrine of constitution.
constitutional supremacy. Okay? proseso ng pagpipinal. Nakita ko yun. Maliwanag yung surrender, maliwanag yung alin yung extradition. Maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Pero, dun sa final version mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yun na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun. Marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil hindi na pakay sa mga problema ngayon yung ibang provision doon. Since it's not yet amended yung binanggit niyo po na Section 7, that's still existing. Hindi po ba enough yan to justify what happened during yung March 11 arrest? Kapag hindi maliwanag ang isang bagay, binabalikan yung debate sa Senado, yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng ipinasa, rinipaso yan. At maliwanag doon sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung bakit na iwaglit at naiwan yon at may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon noong panahon na yon, hindi ko alam kung nakalimutan lamang o sa pagmamadali, hindi na isaayos ng maigi. Pero yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at isaayos, iklaro ang mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pareact lang dito. Yung kay Pangulong Marcos po tsaka VP Sara na trust and performance rating, kay Pangulo po 60% trust, 59% performance, pero it represent a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Comment on this. Pasensya pero hindi na ako nagbabasa ng survey. Kaya hindi ako up to date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang hinanakit at ang lang. galit May ng mga comment ako dyan, Bisaya. guys. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang-aapi sa matanda na may sakit. Hindi natin gawain yan. So, eto, comment lang guys. I'm sure kasi hindi nagbabasa si Senator Amy ng surveys kasi medyo hindi po siya pasok sa Magic 12, diba? Sa mga couple of most recent surveys. So, maybe that is one reason para at least iwas stress na rin, diba? At makafocus na lang siya dun sa mga objectives niya, which is mag-campaign sa mga certain areas instead of focusing on ano pa lang ba, hypotheticals or theoreticals pa lang. So, hindi ko po sinasabi yun yung rason ni Senator Amy, pero I'm assuming that's probably one reason kasi medyo ano po siya sa survey ngayon, lagging po siya. Okay? Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin, kinakailangan na siguro i-supervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mindsetting, brainwashing, and laying the predicate, ika nga. Thank you so much. I have a longer report of 26 pages. I think it's available. We also have USBs of the Tagalog statement as well as the graphic version of the tong video ko na to, guys. Timeline. And I can also provide that video that we received. Alright.